ang karugtong ng nakaraan, samantala, habang nasa kahabaan ng highway. Sa isang magarang limousine, tangina, damn, that Robert Ryan na yan. Naghahanda ng isang party ng isang magulong araw, go to hell. Sigaw ng lalaki na nasa likod ng magarang sasakyan. Nagulat naman ang driver nito, sa tingin ko po ay malapit na tayo. Ano, nasa kalye pa rin tayo, muling sigaw nito. Well, sobrang traffic po kaya hindi ako makagalaw. Ano, ibig sabihin kailangan kong maglakad mula dito. Naiinis na sabi ng lalaki, mula sa kabilugan ng buwan. Robert that country bumpkin, inis nitong sabi. Maya-maya pa ay naglakad na ito, damn, gumawa siya ng malaking gulo. Crowman Felton, chairman of Felton Hotel in McLean, Virginia. Wow, Mr. Crowman, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Oh, Toray, ano ang nagdala sa'yo dito? Nabalitaan kong may magaganap na kahanga-hangang party dito, kaya pumunta ako upang tingnan kung ano ang tungkol sa kaguluhan iyon. Hahaha, at akala ko ay magiging kagalang-galang para dumalo sa party ng mga kapitbahay. Nandito din ako para sa party, what a coincidence, sabay na tayo pumasok sa loob. Sabi pa ng lalaki, ito ay akin kasiyahan, kakaibang sitwasyon. Ang mga taong kadalasan nagiging paparazzi pain, sa sandaling lumitaw sila. Ngayon ay nakakalat na sa buong kalye, hey Jennifer. Oh, look. At lahat sila ay patungo sa isang lugar, na para bang ayon sa kasunduan. At mula sa isang malaking palasyo, medyo maraming tao. Bulong nito, hindi talaga alam ni Robert kung kailan ito titigil. Ang kanyang bahay ay tunay at nakakainggit, muling bulong nito. Habang nakatanaw sa kabuuan ng bahay, maya-maya pa. Boss, tawag ni Mr. Robert, narito na po tayo. Sabay yuko nito, balita ko hindi man lang siya nagpadala ng invitation. Gayunman ang lahat ay tila nakahanap ng kanilang paraan dito. Sabi ng ating bida, ang lahat ng ito ay salamat sa iyo, boss. Bumaba na po tayo, at mas masarap ang alak kapag ibinabahagi sa iba. Nakangiting sabi ni Mr. Robert, natukoy na namin ang lahat ng dumalo, boss kailangan mo lang mag-enjoy. Talaga, kailangan ko na siguro uminom, syempre boss. Agad humakbang ito papunta sa baba ng venue, huwag mag-atubiling makipag-date sa sinumang babae na magustuhan mo. Nagtaka naman ang ating bida, sa di kalayuan, matatanaw si Dohi at si Kay, na nagkakatuwaan. Ha, baka hindi pwede yun. Hindi mo ba sila nakikita, sabi ng ating bida, Oo nga pala hindi ko inimbitahan ng girlfriend ko ngayon, sabi ni Mr. Robert. Hey, Robert, saan ka ba galing? Sabi ng isang lalaki na sumalubong sa kanila. Mukhang busy ka, sabi ng isa pang sumalubong din. Pumunta ako dito nang marinig ko ang tungkol sa party. Pero ano nga ba ang biglang okasyon? Huwag mong sabihin sa akin, na ini-announce mo na ang kasal mo, sabi pa ng babae. Wala. Naiinis lang ako, hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Napatingin si Mr. Robert, at ang ating bida sa nagsalita. Sino yung babaeng iyon, kilala mo ba siya? Oh, hindi ba si Sarah Johansson yan, at sino naman ang lalaking na taga-Asya na yon? Oh, parang may nangyayari yata, sigurado akong wala din si Senator Richard Johansson. Well, yung anak niya nandito, at sino ang nakakaalam? Richard Johansson, sabi ni Kay, na napatulala ito. Isang senador na may napakalaking kapangyarihan pampolitika, kilala bilang hindi nakikitang kamay ng demokratikong partido, at habang hindi presidential material, is more than capable control ng Congress. Balita ko collateral descendant siya ng Rothschild family, na may malakas na suporta mula sa malapit na komunidad ng mga Hudyo. Siya ay isang pangunahing tauhan sa Amerika. Sinasabi nila na mayroon siyang sapat na kapangyarihan sa politika upang masira ang isang maliit na bansa, at anak niya si Sarah Johansson. At ang babaeng iyon, bulong ni Kay, mas lalo kang gumapo ngayon Daniel, nakangiting sabi ni Sarah, tulad ka pa rin ng dati Sarah. Nakangiting sabi ng ating bida, I missed you. Bahagyang nagulat ang ating bida sa sinabi ni Sarah, hindi ka na ba nagpipinta ngayon, bilang isang mag-aaral?
halos hindi ako nakakasabay sa mga klase. Wah! Hindi ba sayang ang talent na binigay ng Diyos? Ikaw Daniel ang pinaka-perpektong lalaki noon, ikaw ay nagpe-paintang, hopelessly sexy you. Anong masasabi mo? Ano, ang atmosphere na ito, bulungan ng mga taong nakasaksi. Sinusubukan mo ba akong akitin, Daniel? Hindi mo ba ako naisip? Sabi ni Sarah, ang gabing iyon ang aking first time. Ano, first time, nang sabay tayong nagpalipas ng gabi. At nang paggising ko kinaumagahan, akala ko iiwan mo man lang ang iyon contact information. Ngunit para itinapon mo lang ito, at first time kong maranasan iyon. Ikinalulungkot ko ang araw na iyon. I'm sorry, sabi ni Sarah. No, I'm sorry too, nagkamali rin ako, dahil hindi ko muna hiningi ang contact mo. Ngunit sa palagay ko, hindi ko nagagawin ang pagkakamaling iyon ng 2 beses. Ano ba ang pinag-uusapan nila, mga baliw ba sila? Sabi ng mga nakarinig sa kanila, na hindi maintindihan kung ano ang pinag-uusapan nila. Ano ito, kumukuha ba ito ng melodrama, sabi pa ng isang babae. Samantala, habang may kausap ang isang lalaki sa telepono. At ang young lady, nakikipag-usap siya sa isang green level na target sa Robert Ryan venue. Ito ba ay ang Korean na si Daniel Jang? That's correct. Ano ang dapat nating gawin? Ipagpatuloy mo lang ang panunood sa ngayon. Kung may mangyari, i-report kaagad na walang delay. Naintindihan ko, maya-maya pa, tumano ang lalaki sa labas ng bintana. Daniel Jang, bulong nito, sana lang ay wala kang ginagawang kalokohan. Mamuhay lang ng komportable kumita ng pocket money kasama si Robert. Mas makakabuti para sa inyong dalawa, muling bulong ng matandang lalaki, samantala sa party, habang nag-toast ang dalawa, mas masarap pa ang alak ngayon, Daniel, tawag ng babaeng si Sarah, ngayong gabi nakasama ako, gusto mo pa ba ng isa pang baso ng alak? Ngumiti lang ang ating bida, lumakad ang oras sa kalaliman ng gabi, sa ilalim ng puting liwanag ng buwan, sa malamansyon na lugar ng mga nagparty, maya-maya pa ay nagkatinginan ang mga taong nandoon, kanya-kanya lingon habang hinahanap kung saan nanggagaling ang tunog na iyon, isang musika na napakalamyos at masarap pakinggan, ang ating bida, habang hawak ang violin, at patuloy tumutugtog, pinapatay ako nito sa kilig, oh my, habang napapahanga ang mga taong nandoon, boss, ano nga ba ang kakayahan mo? Sabi ni Mr. Robert, habang si Sarah ay napapaiyak, ikaw, gusto ko pa, bulong nito, siya ang nangunguna, sikat talaga siya, sigaw ng isang nanunood, hindi ang lalaking yan ay ang reincarnation ni Beethoven, agad lumabas ang aura ni Beethoven sa likuran ng ating bida, habang tumutugtog ito ng violin, tama ka, siya nga reincarnation ni Beethoven, sigaw ng mga ito.